araw na ito, pag-uusapan lang natin itong, actually dalawa ho yung nakita kong video kay Sir Raffy Tulfo, idol natin yan. Dahil ho sa kanyang pagtatawag pansin dito sa kay Domingo at saka kay Duque. Sa tingin ko, nung pinanonood ko yung video ni Sir Raffy Tulfo, meron ho talagang basihan. Meron nung basihan talaga ho si Sir Raffy sa tingin ko, dun, lalo na ho dun sa mga gamot. Diba, ang dami niya nang nirereklamo sa FDA, hindi ho gumagalaw. Kasi ang nangyayari sa FDA, parang pili yung kanilang ginagalawan, pili yung kanilang sinasagot, pili yung kanilang pinapayagan. Bakit ganun? May malaki tayong problema, ha? Panoorin natin po si Sir Raffy Tulfo. Dito, unahin muna natin si Duque at Domingo. Hinagupit ni Tulfo. Taray. Araw-araw, napapabalita po ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. At tunay rito ay napakarami na po mga ospital ang tumatanggi sa mga pasyente na nagdagdagsaan sa kanilang pasilidad para magpagamot dahil wala naman talagang bakante, wala nang kama na available. As a matter of fact, meron po akong isang kaibigan kagabi nagmamakawa sa akin. Nasa labas po siya ng ospital, nakapila, at may nantulong na baka pwede ko siyang matulungan maipasok. So sabi ko, hindi ko magagawa yan. Kasi kung yun ang patakaran, may nakapila, pipila ka. Nagtawag ako sa ibang ospital, sa Metro Manila, puro puno at maraming pila. So, ang naging ending, niresetahan na lang po siya ng antibiotics para umuwi ng gamot, mag-self-medicate. End of story. Yan po ang the sad truth. Now, there's another sad truth na nagaganap sa ating bansa. Habang marami tayong kababayan naghihirap, marami din ang kumikita at yumayaman. Pinagkakitaan po itong pandemya. Unfortunately, itong mga scammer, ilan sa kanilang taga-gobyerno na nagsasamantala. Take the case of Lianhua, isang Chinese medicine. Mura po ito, affordable, na nung una, hindi nila pinayagan ng FDA. Pero later on, pinayagan din. Ulitin ko, nung una, hinuli, pinaharang, wag. Kasi hindi nakarehistro sa kanila. Wag payagan. And then later on, sige, payagan na. Wow. Nagkaroon sila ng millions of reasons. Ba't nila pinayagan? Ay, nako, ano kaya yung millions of reasons? Grabe ka naman maka-million of reasons. Million ba? Baka naman billion of reasons. Ano kaya yung millions of reasons na sinasabi ni Sir Raffy Tulfo? Yan Lianhua na pinag-uusapan na rin natin kahapon. Noon na hindi pinapayagan. Ang daming reklamo. Suddenly, out of the blue, pinayagan siya. Ay, sabi ko, baka naman there is something. Baka lang. Okay? Nung nalaman ko, ang nagmamanufacture pala niya ay napakalaking kumpanya. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Pero isang napakalaking kumpanya na itong kumpanya na ito, bigyan ko kayo ng clue. Paano ko nalaman? Unya-unya, paliwanag ko kung bakit. Ang clue, itong kumpanya na ito ay maituturing na halos kasing laki ng San Miguel Corporation, ha? Hindi San Miguel Corporation, ha? Halos ganun kasing laki. Kalaban, ho. Ano ba yon? Ano pa yon? Sir Raffy Tulfo, milyong dahilan. Isa-isahin natin hanggang bukas tayo magla-live, ha? Ano yung 1 milyong dahilan na yon? Now, here comes ivermectin. Hindi pinayagan. As a matter of fact, ni-raid pa po yung pasilidad sa pagkakaalam ko ng isang doktor na yan yung sinasabi ni Kong Mike na pinagbawalan yung doktor na kesyo pagka magreseta ka niyan, ha? Pag nagreseta ka na ivermectin, ikaw ay tatanggalan ng lisensya. Ulitin natin sa mga hindi ho nakakaintindi. Paulit-ulit na sinasabi, yung ivermectin daw ay para sa mga kabayo o aso. Dalawa ho klase ng ivermectin. Human grade and animal grade. Yung animal grade, meron na ho talagang permit yan para sa animal. Okay? Yung pang-human grade ay wala pa ho sa atin. Pero sa ibang bansa, kahit ho sa Amerika po mismo, ay pwede ka nang resetahan yan.
ivermectin for human grade. For human consumption. Okay? Although, tulad ng Lianhua, hindi po sinasabi na gamot yan para sa COVID. Ulitin natin, ang ivermectin ay hindi gamot sa COVID. As of this moment, according to WHO at other expert, wala pa hong gamot ang COVID. Okay? Ano ang binibigay sa may mga COVID? Iba-iba hong gamot na binibigay. Gamot para sa, depende ho kung anong sakit mo, ano yung tinamaan ng COVID. So, pwedeng gamot na pang puso, gamot na, kung, pati ho sa diabetes, tulad ko, yung ako'y nagka-COVID, yung reseta ko, tinuloy yung sa diabetes. Oh. Pero hindi ibig sabihin, direct siyang nagagamot ng COVID. Vitamin C with zinc, yan din ho. At saka yung iba pa pong hydrochlorochrochrocin, ganon. Ha, alam nyo na ho yun. So ginagamit ho yan para makatulong. Kasama din ho yan yung Lianhua. Okay? Ang tanong, ito yung same tanong din ni Sir Rapi Tulfo. Hindi naman sinasabi ang ivermectin igagamutin ng COVID. Eh bakit ayaw nyong payagan? Oh. Bakit? Bakit yung Lianhua ay pinayagan ninyo? Aba malamang daw ay may 1 million reason kayo. Oh. Merong ivermectin. Good. At wait lang ha, yung ito pa, paulit-ulit na ito, pinapasok ninyo yung Fabunan antiviral na yan. Paulit-ulit ha, in-interview ko din po yan. Panoorin niyo po yung paliwanag ni Dr. Mata. Bakit hindi na-aprobahan ang Fabunan? Panoorin niyo po, pag hindi niyo napanood, ako po! Mamimislead talaga kayo. Okay? Dahil nga, ang ginawa ng Fabunan, kaya nga dapat tayo'y matuto na, ang ginawa ng Fabunan, in-apply daw nila, according to Dr. Mata, in-apply ito bilang gamot sa COVID. Naturalmente, hindi mo napapayagan yan kasi dapat may clinical test yan. Okay? So, dapat daw sana in-apply ito sa bilang gamot lang na pang iba, hindi pang COVID. Kaya nga sinasabi niya patungkol dito sa ivermectin na ito, dapat yung mga manufacturer nito ay wag i-apply ito bilang gamot sa COVID. Now, ang nangyari, nakarating po ito sa Kongreso about ivermectin. Tinalakay ni Congressman Mike Defensor at yung kanyang mga kasamahan. Nakarating din sa Malacanang yung ginagawang investigasyon ng Kongreso. Balita ko, atin-atin na naman ito balita ko. Tumawag ang Malacanang sa DOH sa FDA. Hoy, payagan nyo na yan. Nakakatulong pala yan. Ngayon, 0 ang DOH, 0 ang FDA. Mapunta tayo dun sa rate. Yes, tama yung sinasabi ko sa'yo. Mr. Domingo, mag-grade ka ng mga gamot na nakakasama sa kalusugan. Lalo na yung mga gamot na nakamamatay. Remember, sinabi ko to sa iyo, hamon ko sa iyo sa mga previous videos ko. Now, let's talk about ivermectin. Ito po yung naging mainit na debate among doctors sa medical community. May mga doktor na nagsabing nakagamot at meron na sila mga pasyenteng nagamot nila using ivermectin. Meron mga doktor nagsabing hindi ko gagamitin yan dahil kailangan pa ng masusing pag-aaral. Ginagamit ng mga doktor, kaya nakagamot, mga doktor nagsasabing kailangan pa ng masusing pag-aaral. Pero wala sa dalawang ito nagsabing ginamit nila itong ivermectin tapos namatay. Wala. Remember? Wala. Pero anong ginawa po ng FDA? Ano? Pinarate. Now, FDA, how about yung mga slimming pills na matagal ko nang pinarate sa iyo? In fact, nagbigay pa ako ng mga samples na nandyan ngayon sa merkado, nagkalat pa rin, na may halong amphetamine, gawa ng shabu, na hindi mo ni-rate. Samantalang yung mga gamot tulad ng ivermectin at Lianhua na wala namang namamatay, bagkus ito po'y nakakatulong, bakit yung pinag-iinitan at ayaw niyong papasukin? Well, itong Lianhua, pinapasok nyo na. Ito yung ivermectin, pinigilan nyo. Ano ba? Buti na lang, nakialam ang Malacanang, o na 0 tuloy kayo. Zero pala kayo, bre. Kasi hindi
titigas ng ulo ninyo eh. Sabi ko nga sa inyo, Domingo at saka Duque, hanggang nakaupo kayo dyan, itaga nyo sa pader. Hindi ko kayo tatantanan. Aaraw-arawin ko talaga kayo. Promise. O, antayin nyo, may mga darating na panahon na may mai-interview tayo mga doktor. Yung iba imported pa. Ha? Kung gaano kayo kabagal, malalaman ninyo. Point ko rito, sana kayo dyan sa FDA, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman yung purong Oo nga naman. palagi na lang ang nasa utak ninyo what's in it for us? Yun! Diba? If you know what I mean. Oo Huwag nga naman. naman. Dapat, what's in it for the country? Ano What's ba in yun? it for the people? Aba! Yun. Hindi yun. What's in it for DOH? Oo nga What's in naman. it for FDA? Aba! Or to put it bluntly, paano si Eddie? Ano Huwag si naman ganun Eddie? kayo mag-isip. Dr. Francisco Duque ng DOH at Dr. Eric Domingo ng FDA. Sir, let's talk about Remdesivir. Pinanagan nyo ito. Pumasok. At ito ini-injection sa mga pasyente na Aba! severe ang symptoms ng COVID-19. Alam niyo magkano? Ano? 18,000 per injection. Ay, grabe naman! Buti pa ini-inject sa mga tuta eh. Grabe yun ha, 18,000. 2 times a day. Twice a day. 36,000. Twice a day pa yun ha. 36,000 isang araw. Daig pang gasto sa ka. Kaya ba na mahirap to? Of course not. Pero, ba't yung pinayagan? Samantalang pag itong Lianhua na 25 pesos lang at itong Ivermectin at 35 pesos lang, hindi niyo pinayagan? Bakit? Bakit? Kasi wala kayong, alam niyo na, Oh. pakikinabangan. Nako, anong pakikinabang pinagsasabi mo? Si Rapi naman, para mo naman sinasabi nakikinabang sila. Napakabigat na akusasyon yun si Rapi ah. Ilang daang libo o milyong dahilan ng kanilang pakikinabang. Malaking pakinabang dito sa sinabi ko isang gamot. And also, may dagdag ko lang. Ito pong Remdesivir na 18,000 per injection Ano? sa mga ospital. Ano Akalain niyo po mga kapatid, Na ito ano? po ay 899 rupees lamang sa India. Magkano po yung conversion na 99 rupees to pesos? It's only 595 pesos. Kita mo yung harang na yun. Ang laki ng patong dun ah. 595 to 18,000. Grabe ah. 595 lang sa India, sa atin 18,000. 595 pesos per injection. Pag sa India ka pang pag-inject, pero pag sa Pilipinas, 18,000. Nakita niyo po yung discrepancy? Ha, Mr. Domingo at Mr. Duque? Alam niyo na sigurong dahilan kung ba't ganun kalaki ang discrepancy. At bakit nga po pala ang mga antibiotic at saka maintenance ng mga gamot sa India mura at dito pagkamahal? In fact, naimbestiga na yan sa Senado noon. Oo nga naman, bakit ganun? Sa ibang bansa, medyo mura-mura ang gamot. Dito sa atin, ang mahal. Bakit mahal? Sapagkat meron ng in place na structure, system of how some people make their money. Oh. Certificate for product registration. Allegedly from 1 million to 15 million to 20 million. Hindi pa kasama dyan yung ibabayad sa maglalabi, pang-PR, etc. Bakit nga ba mas mura ang gamot sa India kaysa dito sa Pilipinas? Hanggang ngayon, hindi pa rin po nabibigyan ng kasagutan yan. In fact, that has already been investigated sa Senate. But up to now, wala pa rin talagang malinaw na ibinigay na dahilan kung bakit kaya ng India mag-produce ng murang gamot sa maintenance at antibiotics versus dito sa Pilipinas. Ang sagot, your guess is as good as mine. Now, Dr. Duque, meron pa itong tocilizumab. I hope tamang pronunciation ko. 38,000 per injection. Sino makaka-afford na mga ganito? Eh di, syempre, mayaman lang. Ngayon, meron itong Lianhua, 25 pesos. Ivermectin, 35 pesos. Affordable para sa mga mahihirap. Kapag kumalat kasi ito, alam mo kung bakit maraming pumapalag? Maraming mawala ng kita. Ito mga malalaking pharmaceutical companies for sure. Kapag totoo itong mga sinasabi ng ilang mga doktor na nanunumpa na talaga nakakagamot, itong Ivermectin na mabisa talagang gamot para sa COVID at pangontra, then hindi na kakailanganin ng vaccine. Maraming mga Pilipino ang gagaling at hindi na kailangan pang gumastos ng limpak-limpak na salapi para sila ay gumaling, para sila pa ay bumili ng vaccine o magpabaksin. Then maraming mawawala ng kita.
Yan po ang nakikita ko isang dahilan kung bakit hinaharang itong ivermectin. Now, let's hope, pray, keep our fingers crossed, na itong ivermectin, sana ito po talaga ang sagot na para masugpo na itong COVID-19. Ngayon, ang malaking tanong ko sa iyo, Dr. Duque, Sige. bakit sa kabila ng napakarami na pong panawagan sa inyo na mag-resign mula sa iba't ibang sektor, even senators na kaalyado po ng Pangulo, pinag-resign na po kayo, maging mga kapwa niyo doktor nagsasabing, it's time for you to go. Pero bakit ayaw niyo pa rin, sir? I serve at the pleasure of the President. Sir, kung Sir. talagang may prinsipyo po kayo at ayaw niyo pong mapaya yung inyong kaibigan na si President Duterte, na I know na kaibigan niyo yan at sinabi naman ng Presidente, yan po ay isinapubliko ng Pangulo na magkaibigan kayo. Do him a big favor. Kayo na po mag-resign para nang sa gayon hindi na po siya napapayam. Ikaw nang kusa mag-resign, magbitsu ka na sa pwesto, ba't kapit tuko ka pa rin? Ano yun, nagpapakabayani ka? Gusto mo lang talaga magsilbi sa bayan? Oo. Sir naman, Sir naman. sir, kung talagang ang inyong intensyon ay magsilbi lang sa bayan Aba. at kabila niya na ikaw ay binabatikos at sinasabing wala kang silbi, umalis ka na dyan, then leave. Do yourself a favor and do the President a favor. Huwag ka na mapaka-stress sarili mo. Umalis ka na. Oo nga Pag di ka naman. umalis, alam mo naman siguro ang dahilan. Ano? And I know the reason. Ano yun? Kung bakit ayaw mo pa rin umalis. Ano Alam yun? mo, kasi kung maprinsipyo kang tao, umalis ka na agad dyan. Lumayas ka na. Mabilis, pronto. Ayaw mo umalis? Alam na natin lahat ang dahilan. Kayong dalawa dyan ni Mr. Eric Domingo. In fact, nung gumawa ko ng video tungkol sa mga kabalastugan dyan sa FDA, ang dami ko pong natanggap ng mga PM sa aking Facebook page. Sinasabing, totoo mga pinagsasabi ko, na marami raw kabalastugan sa FDA, maging sa DOH. Aba naman! Kaya nga, ito po yung masakit na katotohanan na inilalagay po natin sa kamay, hindi naman po lahat yung ating kalusugan sa ilang mga taong hindi maganda ang intensyon sa kanilang trabaho. In short, na sila po ay nandyan, hindi para magtrabaho, kundi para ay mangurakot. That is the saddest truth. Ilan po dyan sa FDA, maging sa DOH. Again, hindi naman lahat, piling-pili lang na walang ginawa, kundi nasa isip ay Ay! Ano yun? Chiching, kraching, kraching. Ano yun? Kraching, kraching. Ano yun, Sir Rafi? Ano ba yun? Yung ba yung pinipindot mo pagka... Ay, pinipindot. Ginaganon mo. Kraching, kraching. Now, prove me wrong, Mr. Duque and Mr. Domingo. Resign. Come on. Marami naman dyan mas magaling pa sa inyo. Yung mga matatagal na dyan sa FDA, yung mga career officers na nagkataong wala lang silang koneksyon kaya hindi sila ma-promote. Ba't di mo naman pagbigyan nyo na ma-promote? Sila na lang kasi mas alam nila because they've been there for a long time. Mas malawak ang experience nila kaysa sa inyong dalawa. Ikaw, Duque, resign. Kayong dalawa. O dili kaya pag-untugin nyo na lang kayong ulo nyo dalawa. Ayaw! Pag-untugin na lang yung ulo. Pag-untugan na lang kayong ulo nyo, mas mabuti pa. Grabe ka naman, Sir Rafi. Napakasamang tao mo naman. Pag-untugin mo yung ulo na yung dalawang yun. Anong ulo ba? Dali, baka linawin natin kung anong ulo. Sir Rafi, anong ulo ba yung pag-uuntugin? Kasi, alam mo na, di ba, may bali-balita. Baka naman kung anong ulo yan. Wag ganun, Sir Rafi, ha? Hindi maganda yung mga ganyan joke mo, ha? Hindi yung nakakatuwa, Sir Rafi.